Ay, ang gulo-gulo ng ano natin, bansa natin ngayon, Adik partner. ang ading ko! Adik ang ading ko! Adi! Adi! Adik, uwi ka na. Adik, Uwi na. adik, adik. So, yan, before natin simulan yung yung kwentuhan natin ngayong gabi, introhan ko na to. Welcome sa pinaka-controversial na podcast sa Pilipinas at ito ang Bakit To? Podcast. Ading ko! So, ayan, before natin simulan to, disclaimer lang. So, itong pag-uusapan natin is naka-ano na to, naka-establish na to sa news outlets and then also sa mga social media natin. So, lahat ng mga sasabihin natin dito at mga comment natin dito is nagbabase lang kami sa mga nakalabas na sa news Saka at sa may mga... isplok pala ako. May Oy, isplok ano din yan? pala ako. Ayan, Ano dyan yan? sa topic na yan. Okay, sige, sige. So, ayan, medyo magulo tong ano. Kailan ba yung last na ng ating mga kapatid na INC? Um, Itong weekend lang alam ko eh. Hanggang Lunes. Nung Lunes lang. So nagkaroon kasi ng hindi Sunday, November Saturday, Sunday. 16 and 17. So Dapat ayun. dapat 3 day yan, 'di ba? Eh Ah, kaso nga ah, lang ah. biglang after yung mag-revelasyon ni Amy eh. Nilabas yung trap card. Mm. So ayun, nagkaroon kasi ng starting Saturday ata or Sunday hanggang Mm. Monday. Nagkaroon ng 3-day na rally ang ating mga kapatid na INC para sa mga gusto nila ipahayag yung mga saloobin nila para sa transparency ng ating gobyerno. So, ayun, makikita natin na sobrang dami ang mga dumalo sa mga sa parang prayer vigil ata nila yun eh. So, Mm. ayun, marami silang mga tinalakay doon, yung mga pinag-usapan na ano ba ang dapat at hindi, sino ba dapat yung paniwalaan o hindi. So, maraming mga deboto ang pumunta doon and also marami rin ng mga kilalang personality ang mga sumali doon para Mm. sabihin yung mga saloobin nila laban sa mga katiwalian na nangyayari dito sa government or sa gobyerno natin. So, ayun partner, ano ba yung maibibigay mong komento dun sa nangyaring issue or kumbaga revelation ni Senator Amy Marcos? Kung tutusin partner, natatawa na lang ako eh. Or kami, rather nung sa mga totoong nakakaalam patungkol diyan kasi sinisira niya nung imahe ng Marcos para sa amin. Or nung pamilya niya mismo. Let's say na pamilya ba talaga? Oo, sige, let's say, oo. DNA, DNA. Hindi, pero kung tutusin partner, ayon sa mga aming sources, 'di ba, pag nagkakwentuhan tayo ng mga ganyang 'di ba nga Ah. may pinagkukuha na kaming madalas Mm, lahat tao gobyerno na mm, sources namin. Tapos mm, nung isa pa doon, nagtao rin sa Malacanang before na tao rin mm, ni for President Rodrigo Duterte. So syempre, kung ano yung reference na naibabato sa amin, yun yung may ibibigay comment. So nung patungkol do mm, sa revelasyon na sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid daw niya or ading niya na ay adik. So ang mm, base kasi sa mga informant sa amin, mm, ang hindi talaga adik si BBM bagkus para konsentidor siya ng adik. Bakit? Kasi ang totoong mm, adik asawa niya eh. mm. Ah, Mm. talagang yan Si Toot. si Pangulo natin is nung panahon ng pagkabinata niya is party goer talaga. Ganon, Mm, tamad siya, ganon. mm. More magimik siya, Happy-go-lucky. magimik Mm. at mabarkada. Tapos doon niya nakilala si First Lady. Sa sa Ah, isa ah. sa mga party Mga line. kabataan yan, mga Oo, kabataan pa nila panahon. mga batang 70s. Kung 'di ba parang yun, Mm. mga ganun sila siguro na edad. Ah, So ayun, ang gamot na tinitira nung asawa niya is talagang matibay-tibay na, malaki-laki talaga. okay talaga, okay, tapos ecstasy yan. Oo. Mm.
Pero syempre, nung isa sa ano na informant sa amin na pati din si Pangulo. Ano rin, kasi nung isang informant namin yun, yung nga, kagaya sinabi ko is naging tao rin siya ni Rodrigo Duterte doon sa Mm. Malacanang. Yun yung ano, isa sa mga informant na nagsabi sa amin na pati daw Mm. si ano, meet it din. Damay na. Pero ano, Nakiki... oh, dinamay na kasi syempre, Yun na politika eh, eh. syempre. So, ang lumalabas nun, syempre, kung in general naman, kung wala nung sa simpleng tao na hindi pa ini-block nung talagang totoong background patungkol do Mm. sa revelasyon ni Oo. ni Senadora, is syempre, pati asawa talaga, nagaganon din. Pero Mm. napaisip namin, ay, kulay to. Hindi Mm. talaga for transparency nung agenda ng ng organization ng reliyon dito sa ating bansa. Ano siya? Mm. Kulay. Agenda Oo. kulay. Kasi sinabi rin nun sa mga ano namin ng mga informant namin na kaya naglatag rin pati sa SS Shrine nung mga araw na yon. Kasi doon Oo. naman ang mga DDS at Mm. Muslim. Pero syempre, nung may tinanong din ako ng membro ng alam mo na, ng Mm. reliyon nag-organize niyang rally na yan, Oo. nung itong weekend is, sinabi naman sa akin is open for all lang naman daw. So, siguro, yun ang in-instruct sa kanila kasi alam mo naman natin na hindi naman sa inaano ko kayo mga listener at viewers kung membro kayo ng ganong religion is parang talagang may halong propaganda kasi rin ng ganong religion eh. Tapos black voting pa sila. Oh. 'Di ba? Mm. Hindi ba parang imposible naman na hindi lahat politika 'yun, 'di ba? Mm. Kasi ang agenda kasi naman talaga nila diyan is pababain na sa pwesto ng pangulo natin at ipalit si Sara. Kaya halata mo, 'di ba? Before nangyari nung rally na 'yan, nagsiwalat na si Saldico, 'di ba? Tapos nagpa-post Oo. pa yung mga Before oh, 'di ba? mag-rally, 'Di ba? binaksakan ni Oo, Salvi yung ano, nagbaksak na dawit daw ang pangulo dun sa sa anomalya. anomalya ng flood control. Oo. Tapos a day before ng rally, 'di ba nagpo-post yung mga alam natin na solid na DDS supporter na President Sara ganun. Gumaganon-ganon sila, 'di ba, sa social Oo, oo. media. Napapalitan niya. Siyempre, Oo. kami as at may alam at binabatuhan kami ng mga sensitibong impormasyon na kagaya ng mga yan is alam na namin ng konklusyon nung rally na yun is politika talaga. Mm. Yun nung komento ko noon. Bagkus nakakahiya man kasi sinira ni Senadora apelyido nila di ba? Ano Yup, magtitiwala ang tao niya, di ba? Ayun nung exactly. maano ko. Saka syempre nung ayon sa mga informat na totoo daw talaga nung chismis nung 80s na na half sister lang siya ng mga ano. Halata naman sa hulma di ba? O sino bang Oo, doon eh. mapanga doon sa sa mag-asawang Marcos Sr. at Imelda, di ba? Wala naman. Mm. But anyway, wala kasi tayong Mm. wala tayong Pero syempre, katibayan. hearsay lang yun. Kasi nung Oo, panahon oo, kasi oo. naman yun Di pa is tayo buhay nun eh. di pa tayo buhay, walang social media. So, Mm. makikinig lang tayo sa radyo at TV. Nung radyo at TV noon, Newspaper. hawak pa ng gobyerno noon eh. O, 'di ba? Kaya Mm. hearsay lang, wala pang Wala tayong concrete evidence. Kaya hanggang ngayon kasi is unsolved siya, mystery nung ganung topic. So, hindi tayo pwede mag, Yeah. Pero sabi ng mga legit daw talaga na ganun. Pero syempre, since na inako ano ni Apolacay or ni Marcos Sr. na gawin na turing niya talaga anak nung si Amy at tinanggap rin naman ni Imelda yun. Kaya in public daw, talagang ano, pinagsisigawan nila na talaga anak talaga nila si Amy. mm. Mm. Ayan, yan ang mga komento at onting splok ko sa patungkol sa topic natin ngayon. Ikaw ba partner, may ibibigay ka ba na karagdagang komento patungkol dito? Ay, ibibigay. Hindi, joke lang. So, ayun, before ako magbigay ng komento, bigyan ko muna kayo ng trivia dun sa nangyaring rally at sa mga revelasyon na nangyari. So, ano bang nangyari doon?
So, ano ba yung revelasyon na sinabi ni Senator Amy? Kasi dun sa isang rally, inakusahan ni Senator Amy Marcos na matagal na noon na umano'y paggagamit ng yun nga Mm. ng droga ni PBBM na nalulung siya dun sa pinagbabawal na gamot. Sinabing alam din ng pamilya, kumbaga yung buong pamilya nila na may problema nga to si PBBM sa nung yun nga during his kabataan stage or pagkabinatilyo niya. So ayun nga nasabi din doon. And then also nagamon din si Senator Amy Marcos ng kung baga i-hair polish test yung buong pamilya niya kasi dinawit niya na rin doon even yung asawa and then also yung mga anak like yun nga yung natin sa Congress na si Sandro Marcos. So ayun nadawit na rin doon sa issue nilang magpapamilya. So pangalawa, ugnayan nila, kumbaga ano ba yung relationship nila ngayon magkapatid ngayon. So inamin kasi ni Senator Amy Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ni PBBM, 3 years na, almost 3 years na. So ayun, sumama dun kasi yung niya, yung loob niya na ayun, marami ang pinagbago si BBM. So yung tension na yun dahil sa kanyang sinasabi kasi ni Senator Amy Marcos is yung impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tapos yung ambisyon na ipagpatuloy nila yung kaharian nila sa darating na election sa 2028. So mapapansin natin sa mga news outlets na nung nakaraan na hindi dumadalo si Senator Amy Marcos dun sa zona ni PBBM. So nakailan na bang zona siya? Dalawa ba? Partner, no? So, nagpapakita ba yun ng symbolic or mensahe kung bakit? Alam ko tatlo kasi 3 taon na siya eh. So, ayun, pangatlong nagpapakita ba yun ng senyales na meron silang alitan dalawang mag-ate? So, ayun. And then may controversial rin tungkol sa Senado hearing sa kaso na pag-aresto ni dating Pangulong Duterte. So, alam naman natin na talagang magkaibigan talaga yan, dalawang yan. So, pinaniniwalaan yun yung ugat kung bakit sumama yung loob ni Senator Amy dun sa kapatid niya. Kasi, syempre, di ba, may alitan na yung BP Sara, pati si BBM. Sinabi ni BP Sara na hukayin. O ngayon, tinapon naman si Tatay Dig sa The Huge, sa Europe. So, ayun yung sa palagay ko or sa mga nabasa ko na dahilan kung bakit sumama yung loob ni Senator Amy. So, yung pangatlo is yung kumbaga yung tugon ng Malacanang. Syempre, alam naman natin kung sinong nagtatanggol doon. Hmm. Si Ante Claire. So, ay, kahit ewan ko, magjowa ata sila. Bakit laging pinagtatanggol eh. But anyway, issue naman na nila yun. So, ang sabi ng Palacio is yung pahayag ni Senator Amy Marcos is mali or pinabulaanan nila yon. So, parang ang lumalabas doon is yung disabilization or yung pagsira ng gobyerno natin. So ayon kay Auntie Claire, presidential communications, maaring may political agenda like yung sinabi mo nga si Senator Amy na paglalabas ng ganitong akusasyon. So, pwedeng masabing bahagi ito ng dynastic rivalry ng Marcos sa family at politika. So, ayun yung trivia na maibibigay ko sa topic natin ngayon. Ano nga ba yung magiging comment ko? So, unang-una sa lahat, nakakahiya. Tama, tama, tama. Nakakahiya. Alam Kaya ko kaya magre-react ka- ka eh. kaya kami nat Alam ko ano eh. magre-react ka eh. Actually, Kaya yung kami pinag-uusapan natatawa eh. natin to, hindi ko sinabi sa'yo yan eh. Hmm. Pero yun yung kaloobin ko, nakakahiya. Oo, Bakit? Bakit? Unang-una, nakakahiya sa buong mundo. Kasi, alam mo tama. naman ang init natin sa buong mundo kung bakit hindi na tayo tinutulungan, hindi na tayo binibigyan ng tulong pinansyal. Kasi, talamak na talaga yung
korupsyon dito mula um, mula presidente hanggang pinakamababa. So, ayun, mas lalong nakakahiya yung nangyari nung nakaraan na revelasyon. So, yun, kasi mas lalong putik, presidente natin, yung presidente ng Pilipinas, drug addict, ganyan. So, ayun yung mas lalong katakot-takot na haharapin natin kay Ian. Pangalawa naman, mas lalong bumaba yung chances na maipanalo ito ay opinion ko lang, um, chances na maipanalo ni PBBM na maayos yung gobyerno kasi even her manang is galit na sa kanya. So, ang hirap nun na kamag-anak mo ganun na yung sinasabi or iniisip sa'yo. Kung katulad nga na sinabi mo na nadadawit lang siya dun sa kamag-anak niya na gumagamit talaga at siya malinis talaga yung konsensya niya na hindi siya gumagamit, damay talaga siya kasi asawa niya yun eh. So, ayun. Hindi natin alam Konsentidor kung nga, kaya nga nung Hmm. sinabi ko is ano daw, hindi siya addict pero konsentidor ng anong addict. So parang kakontsaba pa rin siya, 'di ba? Correct, correct ka dyan. Kaya ang hirap paniwalaan hanggat walang katibayan. So, pangatlo, mas lalong sa ginawang revelasyon ni Amy, mas lalong um, nagalit or nawalan na talaga ng tiwala ang mga Pilipino sa namumuno sa atin ngayon kasi mas lalo pang korupsyon. Dawit siya sa korupsyon, mahina sa taktika. Yung sinasabi ko in general, yung taktika pagdating sa like for example sa sakuna, sa depensa. So, ayun, hindi siya actually wala siyang guts na sabihin na pag inutos ko, executive order, ganitong gawin. So, syempre, lahat naman ng buong gabinete niya yung gagawin. So, dun siya din nakikitaan ng butas. So, ayun, yung pangatlo or pang-apat, bigyan natin ng benefit of the doubt si Senator Amy Marcos. Siguro kung bakit niya sinabi 'yun, dahil na rin sa galit na bakit napupunta yung kapatid niya sa ganun, ah, nalulung na sa droga or sinabi niya na rin doon sa talumpati niya na tigil na natin to. Kung dati pinalayas tayo sa palasyo, ngayon naman kumbaga, tigil mo na yung mga nangyayari sa'yo at sumama ka na sa akin at magbagong buhay ka na. At gamutin natin kung ano yung pinagdadaanan mo. So, bilang kapatid, siguro yun yung out of concern ng ng ate niya. Pero, may tamang forum kasi para dyan. Hindi para sa akin na opinion ko, hindi para siraan ang kapatid mo sa maraming tao, lalong-lalo na maraming nakatingin sa atin ng mga bansa na mismong kapatid mo, sinabihan kang adik, di ba? So, ayun yung mabibigay kong komento doon. So, ayun, mahirap kasi mahirap mag-conclude dun sa issue kasi wala pa naman napapatunayan na talagang adik si PBBM kasi tumanggi naman ng palasyo na gawin yung hamon eh. So parang trash talkan lang sila pero walang katibayan. So ganun lang yung nangyari para sa akin. Ikaw ba partner, may dadagdag ka ba ng opinion pa dun sa um, topic natin ngayon? Baka May meron ka pang isisingit pala ikaw. ako. Wag mo na isingit, sabihin mo na. Ipasok na, ano? Ayan, go, go. Pasok mo na. Kasi Ayan. si Aimee kasi may pagka-ambisyoso siya. Ambitious person siya, eh. So, syempre, malamang sa malamang, mag, possible siya na tatakbo siya ng high position rather than senator sa 2028. So, ang pinaka nakikita ko dyan is magbibisi siya under Duterte Black. Yun na ano, na nakikita ko. Saka, ano si Amy kasi is, nung pagkadalaga niya kasi, compare kay Bongbong na happy-go-lucky, ganon, mabarkada. Kaya tutok siya sa sports si Bongbong eh. Pinapatutok siya sa mga sports kagaya ng judo. Tapos pinag-scout ranger pa siya. Ayun dun sa informant Kaya nga, namin. kaya nga. So si Aimee naman kasi is
ano siya, activist siya in terms of political reform. So sumasama-sama siya sa mga political party, ganun, bata pa lang siya, or dalaga pa lang siya, sumasama-sama na siya. Tapos 'di ba may nagkaroon rin siya ng controversial na issue na may nagtanong sa kanya. Di ko alam kung alam mo to kasi eto ata kumakalat Go, ngayon go, sa go, ano go. social media, pero Yan ba yung ah, dinampot? oo, doon dinampot. Nung tinanong lang kasi siya na bakit ah, Kailangan niya pa sumali. kung political reform ang nais mo, bakit ka pa sumali? Kung tutusin is parte ka ng political dynasty. Parang pumantig tenga niya tapos pinadampot. Nagkataon na nung AFP chief, kung di ako nagkakamali, o si IDG chief ng Ah, or PNP is si Juan Pabier. I-search nyo na lang di ko kasi ah, alam no ano exact. naman yan? Si Juan Sabi Fabier mo, is parang tropa ni ni Apulakay. So yun, pinadukot ganun kasi syempre napahiya anak eh. Parang ewan ko kung ninong niya yun kasi dikit ni yun ni Marcos Senior yun, si Juan Fabier eh. So ayun, ah malungkot tong nangyari doon sa nagtanong doon sa kanya na which is na pinatay sa bugbog tapos initsa na lang kung saan, 'di ba? Somewhere in Metro Manila nakita na lang yung bangkay na na wala ng buhay. So yun, ayun yung may dadagdag ko. So syempre, parang history repeat itself eh. So lumalabas yung pagkiki-ambitious kasi ni Amy. Although na pares sila na tinahak ng kapatid niya. So syempre nag-congress sila, nag-governor sila or gobernadora silang dalawa. Tapos nag-senador silang parehas, 'di ba? Although kahit hindi sila sabay. So nung mm, una lang maging presidente si Bongbong kasi siya kang junior eh. Siya lalaki 'di ba? Saka syempre ang kaya naman nabuo ang unit team kasi nilakad naman ni Aimee yan eh, 'di ba? Kasi si Aimee sa kasi Sarah, mag-best friend daw talaga yan ngayon. Talagang sila ang talaga dikit, mag-best friend sila. Tapos kaya nabuo ang unit team dahil rin kay Aimee. In-endorse niya na baba ka muna sa oo. huwag ka muna mag-ambisyon ng presidente, mag-busy ka. In short, Nung nakiusap. nakiusap na ikaw ang kapatid ko ang magpe-presidente dahil dala-dala niya kasi yung nung pangalan ng tatay nila. Tapos busy siya pero sa 2028 magano siya magpe-presidente si Sara tapos magbibisi naman si Amy. Parang gano'n. Tapos si Bongbong magre-retire na for good. 'Yun yung inisplok sa amin. 'Yun yung talaga original master plan nila. Yan. Oo. Kaso nga lang ganyan nangyari, 'di ba? Nagkaalitan sila. Alam mo naman, Nagsuntukan oo, sila. 'di ba? Nag-attitude si Sarah. Alam mo naman natin 'yan. Natalakay natin yan sa luma nating episode sa kung bakit nagkaroon ng rally, 'di ba? Crush rally, 'di ba? Natalakay din natin 'yan. So ayun, to cut the story short, nag-fail nung unit team. Bagkus, syempre, Dream team, no? noong Dream Team na na nag-fail is nagkaroon ng bagong alliance ng mga loyalists which is yung mga Pinklawans or mga liberals. Kahit pansin mo, tahimik sila. 'Di ba? Kung talagang galit sila sa mga Marcoses, dapat sumama sila. 'Di ba? Sa people nung 'di ba? Nung people power attempt na ginawa ng ng INC or nung tinatawag nila na Rally for Transparency, ika nga, 'di ba? So bakit hindi? Nung sa corruption rally lang, 'di ba? Parang sa una lang sila kumilos para masabi naggalit din sila sa gobyerno. Pero bakit ngayon hindi sila sumama? Kung tutusin nga, kaya nila pabaksakin ng presidente kung sumama pa sila kung mga militar na lang 'di ba? Ang kumakampi sa gobyerno, militar at pulis, 'di ba? Nung sa opinion ko lang 'yun para sa akin. So, ayan, yun yung mga reason kung bakit nagkaganyan. May dadagdag ka ba, partner? Ikaw ba? Sa akin, all goods na. Dito Oo. na tayo sa next, natin, which is yung positibong, sa revelasyon. Mm. Una dyan, mas nagiging transparent ang pamilya Marcos sa publiko, hindi Mm. lahat laging perfect. Pangalawa,
lumitaw ang usapan tungkol sa accountability at public interest, hindi lang sa pamilya. So, pangatlo, posibleng magsilbing wake-up call kung talagang may problema si BBM, maaring ito'y magsilbing dahilan para mabigyan ng remedyo o masusing investigasyon. Ikaw ba, partner, may dadagdag ka ba ba? So, ang sabi ko positibong aspeto is, syempre, idadagdag ko doon sa nasabi mo na transparency is, kung ang revelasyon ay naglalayong bibigay ng linaw sa issue patungkol dun sa presidente natin is, maaari itong tingnan bilang katapatan. So, hindi lahat ng pamilya, lalo sa politika, ay hindi nakakapagkita ng honest disagreements. Minsan, healthy ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw. And then pangalawa is nagkakaroon ng humanizing effect. So, ang humanizing effect is halimbawa is nagiging mas tunay na tao ang mga leader kapag hindi sila nagpepresenta ng perpektong pagkakaisa. So, ang mensahe ay normal ang hindi pagkakasunduan. So, syempre, sa publiko pag-uusapin is ito ay maaari na magpapataas ng relatability. And then, pangatlo is nasisilip na nung pamilyang Marcos. So, syempre, may pagkakataon na paglalabas ng saloobin o puna, even publicity ay paraan para maipakita na hindi basa-basa sumusunod ang lahat ng iisang direksyon. Ang ganitong tensyon minsan ay nakakatulong para mabalanse ang desisyon ng isang leader or ng isang organisasyon. Ayun, yun yung nakikita kong at some point positive kasi syempre nagsiwalat si ate eh. Pero hindi ko sabi na Ading buong ko, si Manang eh. Manang pala kasi mm, ate sa Ilocano, mm, Manang yan. ading ko, punta tayo. So, and next naman, negatibong pwede mangyari dun sa sa topic natin. Unang-una diyan, ayun, mawalan na talaga ng tiwala sa gobyerno natin, sa imahe ng pamilya Marcos sa publiko, lalong-lalo na sa kanilang political base. Pangalawa, pwede itong magamit ng ibang politiko para sa sariling agenda, gamitin para sa iban na yung pamilya nila sa gobyerno. At pangatlo, kung walang sapat na ebidensya kapag nagiging chismis lang ito pero magdudulot ng malaking usapin, division at public mistrust. At pang-apat, maapektuhan ang tiwala ng supporters sa kapatid ni Manang na which is si BBM pati sa administrasyon. So nasabi na rin to kanina. Mm. Next, ikaw ba, partner, may ka ba idadagdag sa negatibo? So, unang-una na negatibong epekto na to is pagkakaroon ng masamang imahe sa pamilyang Marcos. So, syempre, ang Marcos family ay kilala bilang solid image or ah, malaking pamilya sa larangan ng politika. Gayunman, pahayag na tila kontra sa isa't isa ay madahil makita bilang kahinaan. Sa mga kritiko ay ito'y misyong pampolitika at sa supporters naman ay dahilan ng pagkalito. So syempre magkakaroon ng divided supporters yan or magkakaroon na ng faction ng isang pamilya na supporters ni Aimee saka supporters ni Bongbong. So eto na ipapasok ko ng pangalawa na negatibong aspeto is pagkakaroon ng divided leadership or divided faction as I said kanina. So, kapag magkapatid or miyembro ng isang political dynasty ay may magkasalungat na pahayag, mabilis itong magbibigay ng impresyon o bitak sa loob. So, sa mata ng publiko, maaari itong magbukang hindi buo ang direksyon o may tensyon sa loob ng pamilya, lalo na kung pareho may malaking hatak sa politika. And then, pangatlo is pagpapakain ng spekulasyon. So para sa akin is kapag may revelasyon hindi malinaw o bahid na kontrobersya, natural na dadami na mga haka-haka kagaya ng may away ba sila? May tinatago ba sila? Or kaya naman may hindi ba pagkakasunduan sa pamamalakad? Bakit sinisiraan na adik ang kanyang kapatid. So, ganyan. So, sa politika, ang ganitong ingay ay may presyo. So, maaaring maapekto nito ng public trust, kagaya ng sinabi mo. So, ayun. Ayun ang mga negatibong aspeto na may bibigay ko patungkol sa topic na ito.
Okay, maraming salamat partner. So, ano ba yung payong maibibigay natin So dito yan, sa dito na tayo. topic natin? Unang-una dyan, so meron ako apat na kategorya dito. Okay. Unang-una, fact check muna. Huwag basta-basta maniwala sa malaking pahayag na ito, lalong-lalo na kung political stakes to. Tignan kung ano yung motibo. Tanungin kung bakit ngayon lang to lumabas, ang revelasyon na to, may political timing ba? So, ganun. Mhm. So, pangatlo, i-suportahan ang transparency. Kung totoo yung issue, karapatan ng publiko na malaman ito. Pero, dapat may maayos na proseso, like yung tinatawag na investigasyon at hearing. So, pang-apat, mag-isip critically. Hindi lahat ng revelasyon ay paninira. Pero, hindi rin lahat ay totoo. Kailangan natin lagi tayong merong basihan at kumbaga emosyon at logic. So, ayun dapat yung pinapagana natin. Huwag yung basta, tama to, ganyan. So, Mhm. kailangan natin gumamit ng utak dyan. Ikaw Tama. ba, partner? Ano ba yung payong maibibigay mo? So unang-una is ang pamilya sa politika ay hindi perfect para sa akin. So syempre, hindi maiwasan na magkakaroon ng magkaibang opinion or tension at hinahaluan na ng personal sa sa pagsisiwalat sa pampubliko tunggalian gaya ng kahit sino mang pamilya. So syempre, ah kagaya ng sinabi ni Manang na siniraan na niya yung to the point na siniraan na niya na nung kapatid niya niya na adik. Tapos syempre may onting bawi kasi syempre kahit papaano kapatid niya yun na tutulungan niya na to rehab Bongbong Marcos. Kaya niya inaakay na uwi na tayo ading ko. Adik ka ading ko. And then pangalawa is ang transparency ay may presyo pero kailangan. Kapag masyadong pribado ang politika, tinatawag nila itong closed door governance. Kapag naman masyadong bukas, nagkakaroon naman ng ingay. So, kailangan may tamang pagbalanse patungkol sa mga ganyang impormasyon. And then, ang pangatlo is pagkakaroon ng responsableng pahayag sa makapangyarihan. Ay, sorry, ang responsableng pahayag ay makapangyarihan. So, bakit ko nasabi? So, sa mundo ng politika, media, bawat sinasabi ay may epekto. Ang aral natin is maging maingat sa ating mga salita, lalo na kung may pinag-uusapan patungkol sa pamilya, reputasyon at responsibilidad. And then ang huli is leadership is not just unity, it's a dialogue para sa akin. So hindi sukatan ng magandang pamumuno na walang alitan, mas mahalaga ang tamang pag-uusap at pagpapalitan ng idea kahit minsan may tension. Ayun, ayun ang ang masasabi ko. So, Advice na may ang kung bibigay. tunay ngang may revelasyon or paglalabas ng saloobin ni Senador Jaime Marcos patungkol sa kapatid niya na si Pangulong Bongbong Marcos, ang malagang punto nito ay hindi ba simpleng siraan lang ba ang imahe? Kung hindi, ang intensyon kung ano mang katotohanan at anong epekto nito sa publiko at pamahala. So, syempre sa dulo, ang politika ay may larangan ng ay narrative at tayo'y bilang mamamayan at nagde-decide kung paano natin to tinitingnan. So, syempre, kung gusto mo ng ah, bigay ng perspective patungkol do sa between two parties, kung sino papaniwalaan mo is, kasi inyo na yon para sa akin. Bagkus, syempre, mas focus tayo sa sarili natin at ituloy nagisigaw na to be a good governance sila dapat. Yun ang para sa akin. No Okay. drama. Basta Pamilya. trabaho. Maayos sa trabaho. No drama. Kasi nung para sa akin, drama yan eh. Lalo tayong mapapahiya sa ibang bansa dahil sa kadrama na yan. Correct, correct. So, yan, before tayo mag-end ng kwentuhan, don't forget to follow us sa social media platform natin. Unang-una dyan yung Facebook. And second is yung YouTube channel natin. Pag hindi pa kayo naka-follow sa amin, please click the notification bell and set as all para every time that we post ng mga bagong episode is lagi kayong updated and click natin yung subscribe and click like. And then also please follow us sa Instagram and sa Spotify. So pag gagawin nyo yun guys kasi makakatulong yun sa amin na mga content creator to create more
makabuluhan na ano na content dito sa ano natin, sa kwentuhan natin. So, ayun lang. Ikaw ba partner, may dadagdag ka pa ba? Wala na, okay na ako. At iinom na ako Okay. ng Coke. So, ayun. So, before natin tapusin na ating kwentuhan, may iwan muna akong katanungan sa mga listeners and followers natin. Kung totoo man yung revelasyon ni Manang, dapat ba itong imbestigahan ng gobyerno o ng Senado? Kailangan nga ba? Di ba? Hmm. So, ayun lang. Ading ko! Uwi ka na, Bakit ading ko. ganyan? Sobra ka na sa pag-iinom ng Coke. So, ayun lang. Maraming salamat at Mamba out. Ading ko. Bye! Ading ko.